Hi guys! Welcome back sa ating channel ay sa TV. Another kaalaman for today's video kung paano dugtungin ang ating mga cable wire, magisat man, satellite, or signal cable. Let's go guys! Welcome back po sa ating channel ay sa TV. Dito po yung ituturo namin kung paano pagdugtungin yung mga kable nating napuputol, yung mga cable line po. Kung nakikita nyo po, yung hawak ko ay cutter lang, cutter at saka yung electrical tape po. Yes po. Yan po, baklasin po natin yung jacket po ng kable. Dandahan lang po na hindi po mapuputol yung braided wire niya, yung parang buhok-buhok po ng kable. Kasi importante po yun, siya po yung ground ng ating kable. Kaya dandahan lang po natin, iwasan natin hindi maputol. Kasi napakanipis po niyan. Ayan po, natanggal na po yung jacket. Next po is yung braided po, pag-iwalay natin yung braided. Dandahanin po na hindi po siya mapuputol ulit. Kasi manipis lang po yung braided niya, yung parang buhok-buhok po ng kable. Siya po yung nagbibigay ng ground po ng kable. Importante po yan. Kailangan po hindi maputol. Ito po ay applicable kung wala kayong mabili ng mga connectors na pangdugtong. Pwede nyo pong gawin ito. Basta i-follow nyo lang po yung procedure kung paano po gawin. Kasi delikado din po ito pag hindi nyo naingatan. Baka pumulupot yung braided niyan, yung kanyang ground doon sa solid cable. Magsushort po yan, magkukos po yun ng sunog. Kaya po, dahan-dahanin po, follow po natin procedure. Kung pwede po, i-review po ninyo yung itong video na ito, yung tutorial na ito. Napakadali na lang po gawin ito. Pero dapat po, maingat po tayo. Yan po, next po, tanggalin po natin yan. Yung size po niya na pagtanggal ko ay nasa mga 2 inches po. Yan po. Yung natira po is yung solid gold wire po. Ayan, yung kulay gold po, yung solid wire. Yan po yung natira. Another po, tanggalin po natin yung silver po na nakapulupot. Kasi grounded po yun, prone po yun sa grounded, sa grounding po. Tanggalin po, dahan-dahan po na hindi maputol yung nakapulupot sa kanya na spacer po ng kable. Yan po. Kung nakikita nyo po, binaklas ko po yung silver po. Yan, ground po niyan. Para po may space po siya. Pag splice natin, hindi didikit yung ground doon sa solid wire po. Ayan. Same procedure po sa kabilang dulo. Doon din po tanggalin. Ayan po, kung nakikita nyo, tanggal na po. May space po siya, yung kulay white po, space po niyan. Para po malayo po yun sa ground. Hindi po maisama yung ground doon sa solid wire. Kasi delikado po yan pag naisama. Same procedure po sa kabilang dulo. Kasi putol yung kable natin yan. Yung kable na pinagdugtong ko yan, nasa mga 30 meters mahigit po. Medyo mataas na po yan. Ayan po, same procedure. Tanggalin yung rubber jacket ng kable. Ayan. And next, yung braided niya. Yan. Yung parang buhok-buhok lang kable. Yan po yung braided. Ayan po, ganyan. Pagsamahin po sila. Ayan po. Dapat po maingat po kayo nito kung paano kayo mag-splice ng kable po. Hindi po kagaya niya ng electrical wire na buhulin mo lang, dapat okay na yan, tapos electrical tape. Dito po maingat po tayo. Ayan, second procedure po. Yan, tanggalin natin yan. Yung naiwan, yung solid cable wire niya, yung gold. And next po, gagawa po tayo ng spacing.
Yan po. Tanggalin natin yung silver ground niya po sa kable. Dahan-dahanin po na hindi maputol lahat po. Ayan. Kailangan po matanggal yung yung silver po para may spacer kayo sa grounding. Para safety po siya. Ayan po. Kasi 12 volts po yung in-splice natin dito. 12 volts po yung dadaan yan. Delikado po yan. Pag mag-spark yan, sunog. Ayan po. Tapos, yung magkabilang dulo, pagdugtungin na natin. Ayan, ikot mo lang. Mga 3 o 4 na ikot. Ganyan. Kung nakikita nyo po, may spacer po tayo dyan. Kaya po, safe po yan. Yung nakakulay white po na parang foam, siya po yung spacer natin. Sinadya ko pong gagawa ng spacer dito para safety po sa grounding. Hindi po siya mag-cause po ng heat po dyan. Yan po. Mga 3 o 4 na ikot, putulin niya po yung sobra. Tapos, plies lang po. Gamit kayo ng plies. Yan, pihit nyo po. Pihit po, paikot. Ganyan po. Dapat po maingat para hindi po maputol yung pag-ikot natin ng solid wire niya. So, procedure po sa kabilang dulo. Ikot natin mga 3 beses pong ikot niyan. Kung nakikita nyo po, may spacer po siya. Magkabilaan po yung spacer niya po. Dapat may space po talaga para safe po. Hindi magpa-flux yung ground niya po. Ayan. Putulin natin yung sobra. Tapos pihitin natin. Ayan, pihitin natin ng plier po. Ayan po. Ayan na po siya. Ayan, ganyan na po siya. Kung nakikita nyo po, magkabilaan po, may spacing po dyan. Ayan, yung kulay white po. May spacing po sa ground para safety. Ganyan po dapat pag mag-splice ng kable para safety po. Tapos, yung ating electrical. Ayan. Sa paggamit ng electrical po, dapat po naka-shield talaga yung sa loob niyan. Yan. Gitna, tapos paikot, pagilid, magkabilaan po yung ikot. Para sure po talaga na safe po yung splicing natin. Pero kung may pangbili naman po kayo ng connector, yung straight connector, pwede din naman po yun. Ito po isang DIY lang po na tutorial po. Kung wala kayong mabilhan, malayo kayo sa bayan na pagbilhan ng mga connector. Ayan po yung ground natin. Ayan, pagdugtungin na din natin. Salubong natin yung kable po ng ground. Ayan. Yan po. Tapos ikot, pihit lang po. Dapat po hindi po maluwag po yung natin ito, splice. Higpitan lang po yung paghipit. Pihitin nyo po, ganyan. Tapos iikot nyo po doon sa kabila. Ayan po. Diyan po, iikot nyo po dyan. Yan po sa ground. Sa ground nya mismo. Ayan. Para wala pong bagsakan ng signal yan. 100% po yan. Matagal ko na pong yan. Pero hindi po ito talaga ni Signalmin. Hindi sila approve dito. Pero kami pong mga technician, sa tagal po namin ng trabaho nito, subok na po namin yan. Basta sundin nyo lang po yung procedure. Pag nag-splice kayo ng kable, dapat nahiwalay po yung solid wire niya doon sa ground. At dapat po may spacing po. Spacer po dyan sa magkabilaan. Dito naman po sa pag-ikot natin ng ating electrical tape, dapat mga 2 inches from the center. Kailangan po may spacing po din para hindi po pasukin ang tubig ulan. Pag outdoor po yan, papasukin po yan ng tubig ulan pag hindi nyo po sinisecured yung paglagay ng electrical tape. Ayan na po siya. Yan na po yung ating pag-splice. Finished product na po yan.
Ganyan na po siya. Matibay po yan. Sigurado po yan, matibay po yan. Basta sundin nyo lang po yung instruction. Dito naman po, try na natin kung gagana ba yung pag-splice natin. Lagyan natin ng connector yung kabilang dulo, tapos may hinanda ako ditong satellite meter. Ito po yung pang-reading ng satellite. Dito natin malalaman kung grounded ba. Kasi pag grounded, tutunog po yan. Magsa-short circuit po yan pag grounded yung ating pag-splice. Pero kung hindi naman po, may signal strength quality lalabas dyan doon sa ating satellite meter. Okay, nalagyan na po natin ng connector. Sige, pasok natin doon sa ating satellite meter po. Ayan po. Signal po siya. Ayan. Tingnan po natin. Ayun po. May signal na po. Kasi kung short yan, magso-short circuit din yan. Lalabas dyan short circuit doon sa satellite meter. Ayan po. Okay na po yan. Basta sundin nyo po ang procedure. Wala pong problema yan. Safe po yan. 100%. Dito naman tayo sa TV. Try natin sa TV. Yan po yung napagdugtong natin. Kung nakikita nyo po sa monitor, weak or no signal. Yan po yung kable na ating pinagdugtong. Yan, weak or no signal. May hinanda ako ditong signal box. Yan, kabit natin kung gagana ba. For sure po, 100% po yan. Gagana po talaga yan. Sundin nyo po yung procedure. Kung pwede, palit-ulit nyo pong panoorin yung video. At for more videos tutorial po, sana po i-follow ninyo kami sa aming Facebook page, Aisa TV, at dito sa YouTube channel namin, Aisa TV. Comment down below po kung may gusto kayong malaman na iba pang mga tips for technical, including po camera. Kasi nag-install din po kami ng camera. Soon po, tuturo ko po sa inyo, installation ng camera, paano po mag-download ng mga apps sa camera sa iba't ibang uri pa ng camera. Thank you po.